mag-ingat ka dito ah. Wala ka naman dapat ikatakot dito sa bahay dahil nandito naman si tatay at si Jenna. Wala ba siyang ginagawa sa'yo na hindi maganda, ha? Yun bang parang hindi mo gusto? O sino man po ang gumawa niyan sa inyo, sana itigil niyo na po yan. Malakas po kasi ang kutob ko na binarang po kayo eh. Nang maikasal kami ng asawa kong si Rico, nagdesisyon siyang dalhin ako sa kanilang probinsya. Dahil wala na rin naman akong kamag-anak, sumama ako sa kanya. Ngunit kinakailangan ni Rico na magtrabaho sa kabilang bayan upang makaipon ng pera dahil buntis ako ng 2 buwan. Mabait naman ang itsura ng aking biyanan na lalaki at may makakasama rin akong bata pamangkin ni Rico. Hindi ko naman po inaasahan na ang pagkakakilala ko sa biyanan ko ay mali pala. Sa kabila ng maamong muka, nandoon ang itim na lihim. Magandang araw po sa inyo, mga tagapakinig. Ako nga po pala si Marites at ito ang aking kwento. Oh, mag-ingat ka dito ah. Wala ka naman dapat ikatakot dito sa bahay dahil nandito naman si tatay at si Jenna. Magtiis ka na lang muna sa bahay. Kaya mo kapag nakaluwag tayo magpapatayo tayo ng sarili nating bahay. Ano ka ba? Ayos lang naman sa akin na dito tayo tumira sa bahay ng tatay mo. Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Basta ha, kapag nandun ka na, mag-ingat ka palagi. Tsaka iwasan mo makipag-away sa mga kapwa mo construction boy ha. Medyo kontrolin mo rin ang pag-inom ng alak. Oo naman, alam ko na yun. Mag-ingat ka rin dito ha, lalo na't buntis ka. Huwag mo akong poproblemahin dahil makakasama yan sa kalasugan ninyo mag-ina. Kailan ka nga pala uuwi? Kada Sabado raw ng gabi. Tapos balik na naman kami sa Lunes ng umaga. Tama-tama lang para makapag-ipon tayo hanggang sa mga anak ka. Madami kasi akong pangarap na mga gamit na gusto kong bilhin para sa magiging anak natin Rico, alis na mga kasama mo, baka may iwan ka doon. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala kay Marites. Nandito naman si Jenna na makakatabi niya sa pagtulog Maraming salamat po Taya. Pinagkatiwala ko sa inyong asawa ko at ang buhay na magiging apo po ninyo. Oo naman. Mabait si Marites kaya wala magiging problema dito. Sige na, umalis ka na. Ingatan mo sarili mo doon ha. Opo, alis na po ako tay. May Marites. Mga habiling ko ha. Jenna, samahan mo palagi ang ating Marites mo. Opo, tita. Habang papaalis si Rico, nakaramdam ako ng lungkot. Ito ang unang pagkakataon na hindi kami magkakatabing matulog bilang mag-asawa. Siguro, naninibago lang ako at alam ko naman na darating din ang panahon na masasanay ako. Marites, pumasok na tayo sa loob. Huwag ka na malukot, iha. Hindi ka naman iiwan ang asawa mo Magtatrabaho siya para sa inyo na magiging anak mo. Alam mo, sa totoo lang ang swerte mo talaga sa anak ko. Abay bukod sa mabait masipag pa. Opo, tay. Sobrang bait at sipag ni Rico. Hindi ko po pinagsisisihan na nagpakasal po ako sa kanya at sumama dito. Jenna, kumain na kayo ng almusal doon ni Marites sa loob. Opo, Lolo! Alis pala ako ha. Baka gabihin na ako sa pag-uwi mamaya. Magsara kayo na maayos ang pinto. Baka pasukin kayo ng mga tambay dyan Marites, huwag ka palang lumalabas ng bahay kapag ikaw lang. Maganda ka pa naman. Abay, baka matipuhan ka ng mga manyakis dito. Tumango na lang ako kay Tatay Using. Maayos naman ang lahat simula nang umalis si Rico sa bahay. Ngunit paglipas ng ilang araw, napapansin kong kakaiba na ang kinikilos ni Tatay Using. Panay ang sunod niya sa likuran ko at minsan pa, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin habang nagluluto ako. Tay, bakit naman po titig na titig kayo sa akin? Baka po nakakalimutan ninyo na asawa po ako ng anak ninyong si Rico, Ay, wala naman, Marites. Naalala ko lang kasi ang asawa ko sa'yo na si Berta. Alam mo bang kagaya mo rin yun? Naku, magaling sa kusina. At saka, malaki rin ang puwet. Ay, naku, kay sarap himas-himasin. Diyos ko naman po, tay. Ano po ba yung pinagsasabi niyo sa akin? Ay, huwag mo naman bigyan ng malisang ginagawa ko. Wala namang masama doon kung nagsasabi ako ng ganyan.
Alam mo, Marites, Huwag niyo nga po akong hawakan. Nagluluto po ako eh. Tatawagin ko lang po si Jenna na siya na po magtatapos nito. Dahil maliligo pa po ako eh. Jenna? Jenna? Bakit po? Pakitingnan nga muna dito yung niluluto kong ulam. Malapit na rin tong maluto eh. Kapag kumulo na, tanggalin mo kaagad sa apoy ha? Opa! Marites naman, abay kung makaiwas ka sa akin eh. Hindi man ito rin naman ang gusto ng mga babae. Mayroon pong babae na hindi gusto yung ginagawa ninyo. Tsaka po magagalit si Rico kapag nalaman niya pong hinahawakan at parang sinasamantalahan niyo po ako. Hindi magagalit yun. Wala naman akong ginagawa sa'yo eh. Ikaw lang to nagbibigyan ng malisang marami. Ayan kasi, ganyan ang utak mo. Hindi na ako sumagot. Baka mawala pa bigla ang respeto ko sa kanya. Nagtungo na ako sa banyo para maligo. Ang banyo namin ay kurtina lang ang nakatabon. Nang patapos na ako maligo, nabigla ako nang makita ko si Tatay Using na nakasilip sa may kurtina. Ngumisi siya sa akin, kaya bigla akong kinilabutan. Kanina niyo pa po ba ako pinagmamasdan? Kanina pa nga. Hindi nakapagtataka kung bakit nagustuhan ng anak ko ikaw eh. Maganda ka at sexy kahit nabuntis. Po! Tatay Using naman! Bakit niyo naman po ako pinagmamasdan habang naliligo? Bastos po pala kayo eh! Huwag mo akong pinagsasabihan ng ganyan ha. Huwag ka nakakalimutan mo. Nakikitira ka lang sa pamabahay ko. Abay palayasin kaya kita ngayon ha? Huwag po kayong mag-alala. Kapag nakauwi na po si Rico, sasabihin ko sa kanya na uupa na lang kami. Kaysa naman po dito, pinabastos po ninyo ako eh. Wala ka talagang respetong babae ka. Kayo din naman po ang may dahilan kung bakit ko kayo pinagsasabihan ng ganyan eh. Ilang araw pa lang po nawala si Rico. Lumalabas na po kaagad ang ugali ninyo. Itong tandaan mo, maniniwala ang anak ko sa akin kesa sa'yo. Baka ikaw pa ang iwan niya kapag nalaman niyang pinabastos mo ako sa pamamahay ko eh. Galit niya akong tinalikuran ng mga oras na yon. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Kaya alam kong maniniwala siya kapag sinabi ko sa kanya ang ginagawa ng tatay niya sa akin. Pagkatapos kong maligo, kumain na kami ni Jenna. Kinabukasan, pumunta ako sa palengke para bumili ng mga gulay. Naiwan si Jenna sa bahay para makapag-aral siya. Nang makabalik ako, dumiretso ako agad sa kwarto. Nadatnan ko si Tatay Using, nakahiga sa tabi ni Jenna habang niyayakap ang bata. Tayo Using! Ano pa ginagawa ninyo dito sa kwarto namin? Lumabas po kayo! Tsaka po si Jenna, natutulog po siya oh! Bakit niyo naman po siya tinabihan habang niyayakap ng tulog? Wala kang pakialam. Alam mo, ikaw napakapakialamera mo eh. Abay kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo, sana hindi ko na kayo pinatira dito. Kasi po, hindi po tama ang ginagawa ninyo. Napano po ba kayo ha? Ang tanda-tanda niyo na eh. Pero hindi niyo pa rin po alam na mali ang kinikilos ninyo. Ate Marites, nandiyan na po pala kayo. Kanina pa po ba kayo dumating? Ngayon lang. Tsaka nga pala, naramdaman mo bang tinabihan ka nitong lolo mo? Hindi po. Ay naman pala eh. Pinasok mo si Jenna dito habang natutulog. Ang mabuti pa, Jenna, maligo ka na muna ha. Yung higaan, lalabhan ko. Opo. Apa, ito kasing si Marites akala niya may ginagawa ko masama sa'yo. Naku, wala po ha. Mabilis na nagtungo ang bata sa banyo at sumunod namang lumabas si Tatay Using sa kwarto. Habang nililigpit ko ang higaan, tila hindi ako makapakali. Pakiramdam ko, may ginagawa na naman si Tatay Using na hindi maganda. Pagkalabas ko ng kwarto, nahuli ko siyang nakasilip sa loob ng banyo. Nagpapanggap pa siyang tila nagpupunas ng mesa habang nakatingin ako sa kanya. Pati sarili mong apo sinisilipan mo? Anong sinisilipan ang pinagsasabi mo? Abay, nakikita mo ba itong ginagawa ko ha? Nagpupunas ako ng mesa. Nagpupunas? Hindi po ako bulag. Makakarating lahat ng to kay Rico. Mabuti na lang po at umalis siya. Kaya nalaman kong totoong ugali ninyo. Buisit ka talagang babae ka eh. Kung ayaw mong silipan ko si Jenna,
Pwede ikaw na lang. Nagseselos kaya ata eh. Nakakadiri po talaga kayo. Tapos na pa akong maligo. Po. Ay, mukhang mabango ka na nga. Tapos dalagang-dalaga ka na. Abay, dati-rati sanggol ka pala. Lumilipas din po kasi ang panahon, Lolo. Pumasok ka na sa kwarto ko, Jenna, at magbihis. Apa? Sinundan ko naman si Jenna sa loob ng kwarto at kinausap ang bata. Inusisa ko sa tungkol sa mga nangyayari roon sa bahay noong wala pa kami. Naging matapat naman sa akin ang bata. Simula po nung maliit pa po ako, si Lolo naman po talaga ang katabi ko. Kaya hindi pa ako nahihiyang tumabi po siya sa akin. Minsan nga po, kapag naglalambing siya, palagi kami naglalaro ng bahay-bahayan eh. Wala ba siyang ginagawa sa'yo na hindi maganda ha? Yun bang parang hindi mo gusto? Wala naman po. Mabait po si Lolo. Baka po naglalambing lang po siya sa akin kanina kaya nagatnan mo siyang nakahiga sa tabi ko. Jenna, ang lolo mo kasi, nakita kong sinisilipan ka habang naliligo. Alam mo ba yun? Tinitingnan niyo lang po ako kung tama ang paraan ng pagliligo ko sa sarili ko. Minsan pa nga po, siya ang nagpapaligo sa akin eh. Huwag po kayong mag-alala. Kapag po may ginawa siya sa akin na hindi maganda, sasabihin ko po sa inyo kaagad. Oo ha? Sige, sabihin mo sa akin kaagad yan ha? Palagi kong binabantayan si Jenna sa bawat kilos niya sa bahay. Kahit sabihin, paglalambing lang yun ni Tatay Using sa bata, alam kong may mali. Kulang pa si Jenna sa unawa, kaya ang akala niya, normal lang ang lahat. Madalas na umiiwas sa akin si Tatay Using pagkatapos ng lahat. Siguro, dahil napagtanto niyang alam ko na ang mga masasama niyang kilos sa bata. Isang umaga, nagkasabay kami sa kusina. Nasagi niya ang bandang hita ko. Alam kong sinadya niya yun, kaya hinarap ko siya at galit na pinagsabihan. Masyado naman pong maluwag ang daanan para masagi niyo po ang hita ko. Sinasadya niyo po talagang hipuin ako ha? Ano sinasadya? Abay, hindi ko nga napansin na nandiyan ka eh. Tsaka narinig ko pala sinabi mo kay Jenna kagabi ha? Tama bang pinagsabihan mo ng gano'n ang apo ko ha? Tinuturuan mo sa magbigay ng malisya sa ginagawa ko sa kanya. Pinaglalambing lang naman ako ha? Kung para po kay Jenna, paglalambing lang ang lahat ng ginagawa ninyo. Para naman sa akin, hindi. Alam ko kung anong pagkakaiba ng lambing sa kabastusan. Ang tanda-tanda na ninyo. Pero malibog pa rin kayo. Pati sarili ninyong apo minamanyak ninyo. Ang lakas naman ng loob ang pagsabihin ako ng ganyan. Ay, tandaan ba? Bahay ko to. Kaya kung anong gusto ko, iyon ang mangyayari. Tatanda ka rin babae ka. Magsisisi ka na binabastos sa sinasagot mo ako dito sa pamamahay ko. Kumanda lang po kayo. Kapag nakauwi si Rico, sasabihin ko sa kanya lahat. Ako pa ang tinatakot mo. Hindi ako natatakot kay Rico. Opo, hindi nga po kayo takot sa kanya ngayon. Pero kapag nalaman niya ang totoo, dun ka na matakot. Lolo? Ate Marites, nagtatalo po ba kayo? Itong asawa ng tiyo mo, sinasagot ako eh. Walang respeto. Dapat alam niya kung paano sa lulugar. Padabog na lumabas si Tatay Using sa bahay at pabagsak niyang sinara ang pintuan. Naiwan kami ni Jenna na nagtititigan. Tumabi sa akin ang bata at pinilit na ngumiti. Nang sumapit ang gabi, nagpapahinga na kami ni Jenna. Nakarinig ako ng parang may kaluskos sa ilalim ng higaan namin. May plastik kasing nakalagay doon sa ilalim. Parang may tumagapang. Kaya kaagad akong bumangon. Napasigaw ako nang makita ang dalawang malaking alupihan. Kulay itim na gumagapang paakyat sa higaan namin. Jenna, bumangon ka! May alupihan dito! Malalaking alupihan! Baka mapasukan ang tenga mo! Po! Nasaan po? Nandito sa baba oh! Gumagapang papunta sa higaan natin! Kailangan nating pati ng mga nilalang na yan! Sandali lang po ah! Kukunin ko lang po ang itak! Tumabi po kayo dyan! Sige, bilian mo ah! Saan kaya galing ang alupihan na to? Sa ilalim ata ng lupa kasi malamig ang panahon eh. Mabuti na lang may plastic na nakalagay dito. Kasi kung wala,
Baka pumasok na ang mga nilalang na to sa tenga ko. Nandito na pa ako, Ate Marites! Tabi po! Tatagain ko po lahat ng mga alupihan na yan! Teka, kaya mo ba ha? Oo naman po! Ayan, patay na po silang lahat! Ay, matigas bang may lumalabas na alupihan dito? Delikado to eh. Lalo na't kaya nilang kapangin ang higaan natin mula sa lupa. Wala naman pong lumalabas na alupihan dati. Ngayon lang po. Baka po sa lamig ng panahon kaya po sila nagpapakita. Kaya nga eh, nakakatakot naman. Pumalik na lang po tayo sa pagtulog. Ay, teka, ano nangyayari dito? Bakit may narinig ako sumisigaw kanina? Lolo, may nakita po kasi kaming alupihan dito. Alupiha? Uy, saan naman nagaling ang alupiha? Hindi nga po namin alam eh. Buti na nga lang po nakita ka agad ni Ate Marites. Ay, naku, akala ko kung ano nangyayari eh. May pasigaw-sigaw pa kayo nalalaman. Alupiha lang naman ang nakita ninyo. Ay, naku, bumalik na nga kayo sa pagtulog. At huwag kayo maingay ha. Nakaka-istorbo kayo eh. Sige po, babalik na po kami sa pagtulog. Ay, hindi man lang nag-alala ang lolo mo sa atin. Apo niya naman tong dinadala ko eh. Hindi po kasi kayo bati. Kaya siya ganyan. Si lolo kasi may pagkamal dito po yan eh. Hayaan mo na. Matulog na lang tayo. Tsaka yung katawan ng alupihan. Takpan na lang muna natin ng plastik. Opo. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil nagbabantay ako. Baka may alupihan na naman na gumabang papunta sa aming higaan. Pagkaumaga, nang magising ako, nagulat na lang ako nang makita ang mga pantal-pantal ko sa katawan. Sobrang kati at dumudugo kapag kinakamot ko. Ate Marites, nakahanda na po ang pagkain. Ako na lang po ang nagluto dahil mahimbing po ang tulog niyo kanina eh. Hindi ko na po kayo ginising para hindi pa ako makaistorbo sa inyo. Jenna, tingnan mo nga ang bandang likuran ko. Sobrang kati kasi. Parang may tumutubong pantal-pantal sa akin. Tingnan mo tong braso ko tsaka mga paa ko. Hala ka po. Baka naman po, nagkaroon kayo ng allergy sa mga kinakain ninyo. Kaya kayo nagkakaganyan. Hindi po ba kayo pwedeng uminom ng gamot? Wala naman akong ibang kinain kagabi kundi manok na adobo lang eh. Baka naman po nagkataon lang yan. Ang mabuti pa po, iligo niyo na lang po yan. Baka po pagkatapos ng maligo, mawawala na din po yan bigla. Ay, sana nga lang talaga eh. Kasi hindi ko na kaya ang kati. Nagmamadali ako maligo at pagkatapos ay nagpapainit sa labas ng bahay. Habang nagpapainit ako, napansin naman ako ng isang babaeng nagwawalis sa kanilang bakuran. Nilapitan niya ako, saka ako kinausap. Iha, ikaw bang asawa ni Rico? Ako nga po. Uy, kamusta ka naman riyan? Tsaka, ano nangyayari sa'yo? Mabuti naman po. Hindi ko na rin po alam kung bakit nagkakaganito ang balat ko eh. Basta po nung magising ako kanina, bigla na lang po akong nakaramdam ng panghangate. Tapos may mga pantan na ako sa katawan ko. Totoo bang buntis ka? Ay mabuti naman at nakasundo mo ang biyanan mo. 2 buwan po akong buntis. Mga pagtatatlong buwan na po. Medyo maayos naman po kami ni Tay Osing. Mabait naman po siya. Baka sa una lang siya mabait. Pero wag mo nang sabihin na sinabi ko ha. Mag-iingat ka sa kanya. Bakit naman po ako mag-iingat? Basta, Ay, Marites! Abay, bakit ka nagkikipag-usap kung kani-kanino lang, ha? Ay, naku, buntis ka pa naman, Iha. Hindi ba't binilinan ka na ni Rico na huwag lumabas ang bahay, ha? Nagpapainit lang po ako. Teka, na paano yung katawan mo? Bakit nagkakaroon ng pantay-pantay? Hindi ko nga rin po alam eh. Ewan ko ba? Basta bigla na lang po ako nagising na may ganito na eh. Ay, naku, pumasok ka na sa loob at meron tayong pag-uusapan. Sige po. Hindi ko naman maaaring ipakita sa babaeng iyon na may galit ako kay Tatay Osing. Pumasok ako sa loob ng bahay at sumunod siya sa likuran ko. Sabay kaming kumain 3 ng umagang iyon. Ay, Jenna, ikaw nang bahalang magpaliwanag kay Marites kung anong dahilan para wag siyang makipag-usap kay Pina. Nakipag-usap po kayo kay Ate Pina? Yung babae dyan sa tabing bahay? Oo,
Kasi nakita niya ako, kaya lumapit siya para makipag-usap. Ate Marites, marami pong umiiwas sa babaeng yun eh. Kasi po, sabi po nila aswang daw po siya. Kahit si Aling Lydia na isang albularya ay nagsasabi ng ganun. Ano? Tama yun, Marites. Hanga nga si Jenna lang ang inutusan ko na sabihin sa iyo ang lahat eh. Baka isipin mong sinisiraan ko si Pina. Kaunting ingat lang. Baka madukot niya ang anak mo. Mag-iingat po talaga ako. Basta po, kahit sino po ang kumausap sa inyo dyan, magsabi po kayo ng puwera aswang. Dito po kasi sa amin, kapag nagsabi ka ng ganun, hindi ka po mauunahan ng spirito nila. Kumbaga po, parang hindi ka po nila makukuha, ganun. Tatandaan ko yan, Jenna. At saka yung pantal-pantal mo sa katawan. Hihingian ko yan ng langis kay Aling Lydia. Kahit na hindi ko gusto ang ugali mo eh. Dahil masyado kang palapuna sa ginagawa ko. Aba hindi naman kita pwedeng pabayaan. Pabaya po ko yung dinadala mo. At ayaw ko sabihin ni Rico na pinapabayaan kita. Maaga akong nakaramdam ng antok, kaya natulog na rin ako kaagad. Hanggang sa kalagitnaan ng tulog ko, nagising ako na parang may gumagapang sa aking hita. Kaagad akong bumangon at mabilis na bumalikwas sa higaan nang makita ko ang alupihan. Jenna! Tulungan mo ako! May alupihan na naman! Jenna! Gumising ka! Ano pong nangyayari? Asan na po ang alupihan? Ayan! Gumagapang na ang hayop na yan sa hita ko! Diyos ko! Baka pinasok na ng lintik na yan ang tiyan ko! Huwag po kayong mag-alala. Papatiin ko po ang alupihan. Dito lang po kayo ha. Kukunin ko lang po ang itak. Delikado po kasi na. Hawakan po yan eh. Oo. Pakitawag na rin si Tatay Osing. Baka may maitulong siya sa atin eh. Opo. Akala ko, iisang alupihan lang ang nandoon. Ngunit laking gulat ko nang may lumalabas pa sa ilalim ng unan ko. Nakakatakot pagmasdan ang kanilang mga itsura. Malalaki, may itim at gumagapang ng mabilis. Napaatras ako nang makitang gumagapang sila papalapit sa kinaroroonan ko. Jenna, bilisan mo! Ay, Marites! Ano ba sinasabi ni Jenna na mayroong alupihan? Hindi. Oo nga. Saan ang galing ang mga yan? Halika na, Jenna. Tulungan mo akong patayin ang mga yan. Opo! Pangalawang gabi na kami nakakita ng alupihan dito. Bakit po ba ito nangyayari? Lintik kang alupihan ka! Mga po ko yata ang gusto mong kainin! Tingnan po natin sa ilalim ng higaan natin. Baka po meron pa mga alupihang nagtatago dito. Inangat namin ang unan, kumot at banig na hinihigaan namin. Buti na lang, wala na ang mga alupihan. Nakahinga ako ng maluwag ng mga oras na iyon. Ngunit humahapdi na naman ang mga pantal-pantal ko sa katawan. Humahapdi na, kumakati pa. Kaya hindi ko alam kung kakamutin ko ba o titiisin ko na lang. Tay Using, hindi pa rin po ba kayo nakakuha ng langis dun sa albularya? Hindi ko na po kasi talaga kaya ang pangangati at hapdi nitong balat ko eh. Bukas ng umaga na lang ako pupunta doon. Masyadong marami akong ginawa kanina eh. Abay nakita niyo naman na buong araw ako doon sa bukid. Mabuti pa, huwag mo nang papalikin si Rico sa trabaho niya para babantayan ka. Abay mahirap na, baka ako pa ang masisi kapag may nangyaring masama sa inyo. Wala akong obligasyon sa inyo ng pagbubuntis mo ha. Pero kita mo, nahigpang ako ang tatay eh. Alam nga naman po na hindi natin tutulungan si Ate Marites. Abay hindi ko naman sinasabing hindi ko siya tutulungan. Ang mga alupihan na yan, ay panay ang balik dito. Sa tingin mo ba yung mapipigil ko ang mga yan? O paano pala kung madaling araw na gumagapang sila dyan? Ay, naku, tandaan mo ito, Marites. Kapag makapasok ang alupihan sa tiyan mo, tiyak akong papatay nila ang iyong anak. Kaya nga po, nagmamakaawa na po ako. Humingi na po kayo ng langis doon sa albularya para may gagamitin po ako para sa pantal-pantal ko. At humingi rin po kayo ng tulong kung ano yung gagawin natin para masangga ang mga alupihan. Para lang po sa apo ninyo, ang dinadala ko. Nang sumapit ang umaga, wala si Tatay Using sa bahay. Naisipan kong umikot para magkaroon ng bagong kakilala. Si Jenna naman ay naglalaban ng mga damit niya sa bahay, kaya iniwan ko siya doon.
Habang naglalakad ako, napadaan ako sa harap ng bahay ni Pina, ang babaeng sinasabi nilang aswang. Teka, ikaw ba ang asawa ni Rico? Ay, nakakagulat naman po kayo. Oo po, ako nga po. Ako nga pala si Estilo. Ako naman si Marites. Paano ko nga pala? Naikwento pala ni Pina na nagkakapantal-pantal ka. Totoo nga pala, akala ko nagbibiro lang siya. Ay, ilang araw ko na rin kasi itong dinaramdam eh. Sobrang sakit nga eh. Sobrang sakit ng pangangate. Wala naman akong magawa kundi tiisin na lang to. Baka naman nagka-allergy ka lang. Teka, nasan pala ang biyanan mo? Teka, ayan na pala si Pina eh. Pina, halika dito! Estilo, bakit mo naman kinakausap ang babaeng yan? Alam mo bang nagagalit si Mang Osing? Wala naman po si Tay Using. Umalis siya papuntang bukid. Kaya pala nakalabas ka sa bahay ninyo. Matanong ko nga po pala kayo. Sa inyo po ba may lumalabas din pong alupihan? Alupihan? Nakita kong nagkatinginan sina Ate Pina at Kuya Estilo ng mga oras na yun. Parang nag-uusap ang kanilang mga mata. May ibig sabihin ang mga titig nila na hindi ko mawari. Nais ko sanang malaman kung ano ang kahulugan ng kakaiba nilang titigan, kaya nag-usisa ako. May problema po ba? May lumalabas din po bang alupihan sa inyo? Wala. Sa amin din. Wala ding lumalabas sa alupihan eh. Estilo, ano kaya kung sabihin na lang dati sa kanya ang totoo? Karapatan niyang malaman kung anong uri ng taong kanyang tinutuluyan. Ano? Baka malaman ni Mang Using at magagalit siya sa atin. Hindi po ako magsasabi sa kanya, pangako. Ano po ba kasi ang gusto niyong sabihin? Parang awan niyo na po, ipaalam niyo naman po sa akin ang dapat kong malaman. Ganito kasi yan, Marites. Basta wag mo sasabihin sa kanya yung mga nalalaman mo sa amin, ha? Si Mang Using kasi ay dating mambabarang. Gumagamit siya ng mga alupihan bilang instrumento para kontrolin at talipinin ng mga babaeng gusto niya. Bakit? May gusto ba si Mang Osing sa'yo? Hindi ko rin po alam eh. Ang alam ko lang, minsan kaming nagtalo nung nakita ko siyang sinisilipan ako. Minsan pa po, nagbibiro po siya sa akin. Pero puro kabastusan. Isang beses niya rin po akong sinagi sa hita ko habang nakaupo ako sa kusina namin. Ay nako, baka natipuhan ka ng matandang yon. Abay mahilig talaga yan sa mga medyo bata eh. Mga kaedad mo, ganyan. Ay nako, mag-iingat ka Marites ha. Hindi siya ang taong dapat pagkakatiwalaan. Ayokong isipin na binarang ako ni Tatay Using, pero hindi ko maiwasang matakot. Lalo na, tugma ang sinabi ni Kuya Estilo sa mga pinapakita niyang ugali sa akin. Lumipas ang isang linggo, umuwi na rin si Rico. Hindi ko muna sinabi sa kanya ang ating natuklasan dahil ayaw ko siyang biglain. Ngunit ng gabing yun, nag-inuman sila ni Tay Using sa labas ng bahay. Masinsinan silang nag-uusap. Tahimik pero seryoso ang mga mukha. Hanggang sa lumipas ang isang oras, pumasok na si Rico sa kwarto namin. Hindi naman siya gaanong lasing. Tama lang ang ininom niya. Doon na ako naglakas ng loob na magsumbong. Rico, alam mo naman kung gaano kita kamahal, hindi ba? Oo naman. Bakit ba? Ano bang problema? Ano kasi, hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Si Tay Using kasi, parang pinagsasamantalahan ako habang wala ka. Sinisilipan niya ako habang naliligo at puro kabastusan ang sinasabi niya sa akin. Kinukumpara pa nga ang katawan ko sa katawan ng nanay mo raw dati. Alam mo, huwag mo nang pansinin si tatay. Matanda na yan eh. Wala siyang lakas sa loob na ganyan. Nagawang ka ng masama. Alam niya kasing magagalit ako sa kanya eh. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko sa'yo? Hindi. Ikilala ko ang tatay ko no. Kaya hindi ko naniniwala na kaya kanyang pagsamantalahan. Baka sadyang marumi lang yung utak mo. Ano? Itong nangyayari sa akin na nagkakaroon ako ng pantal-pantal at minsan pa. Kami gumagapag na alupihan. Dito sa higaan, kagagawan din niya nata ng tatay mo eh. Ano? Teka nga. Bakit mo naman sinisisi ang bagay na yun kay tatay ha? May nakapagsabi sa akin na dating mambabarang ang tatay mo. At sinabi niya na alupihan raw ang ginagawa niyang instrumento. Nababaliw ka na ba ha? Ano ba nangyayari sa'yo, Marites? Kilala ko ang tatay ko. O ba isang linggo lang ako nawala, nagkakaganya ka na kagad?
Alam mo, sa totoo lang, may sinabi nga pala sa akin si dati. Madalas ka raw umaalis ang bahay at nauhuli ka niya nakikipag-usap sa ibang kalalakihan. Hindi totoo yan! Ano? Gusto mo bang sabihin na nagsisinungaling ang tatay ko? Ganon! Oo! Nagsisinungaling siya at hindi ko alam kung bakit! Galit na tumayo si Rico mula sa pagkakaupo sa hinihigaan naming papag. Sa sobrang galit niya, naitapon niya ang lampara namin sa sahig. Kaagad ko namang pinatay ang apoy, lalo na't gawa sa kawayan ang sahig ng bahay. Rico, kumalma ka nga! Bakit ka ba nagkagalit? Anong gusto mo, ha? Natuwa ako sa nalaman ko. Pinakasalang kita at pinuntis dahil sobrang kitang mahal. Tapos, malaman ko na nakikipag-usap kasi ibang lalaki kapag wala ako. Hindi totoo yan! Ni isang lalaki nga wala akong kilala dito eh. Bakit naman ako makikipag-usap sa kanila? Sinisiraan lang ako ng tatay mo sa'yo. Maniwala ka naman sa akin. Minamanyak ako ng tatay mo kapag wala ka. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Oo! At hindi lang ako ang minamanyak niya. Pati ang pamangkin mo. Ano ba? Hindi gagawin yan ni tatay. Hindi niya gagawin ang bagay na yan. Para klaro na to, bukas sa bukas, uusisahin ko siya kung totoo ang sinasabi mo. Pagsapit ng umaga, tinanong nga ni Rico si Tay Using. Nandyan din ako, tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Madiin na sinasabi ng matanda na hindi raw niya magagawa ang pinaparatang ko sa kanya. Habang nagsasalita siya, ramdam kong totoo sa kanya ang galit. Pero hindi ang mga salita. Abay, bakit ka ba gumagawa ng kwento, Marites? Halimbawa sa imo damot ang ugali ng asawa ba? Para bang bumili siya ng ulam sa palengke pero hindi ako tinirhan. Kaysa wala daw naman akong trabaho. Eh, tapos ngayon sisiraan mo pa ako sa anak ka. Ano? Saan niyo naman po nakuha yan? Na hindi ko kayo binigyan ng ulam? Imbento po talaga kayo, Tay Using eh. Tsaka totoo po ang sinasabi ko na binabastos niyo ako nung wala si Rico. At ako pa talagang sisirain mo sa anak ka. Ay, sige. Masama na ako kung masama. Amalis kayo dito sa pamamahay ko. At ikaw, Rico, ni pisong duling, hindi na ako tatanggap wala sa'yo. Malas mo sa asawa ba? Gusto ata niyang andarin ka. Tay naman, bakit niyo naman po ako papaalisin? Alam niyo naman po na wala pa kami matitirhan ni Marites eh. Tsaka hindi ko po magagawa na hindi kayo bigyan kahit konti lang sa kinikita ko. Ano ba naman ikaw ang tatay ko kung wala kayo eh, wala din naman po ako. Ito kasi asawa mo eh. Sama na tinis sa akin. Sisirain pa talaga niya ako sa'yo. Kung ayaw ninyong umalis dito sa bahay, ako na ang aalis. Oy, teka, wag naman po. Kakausapin ko na lang po si Marites. Ganyan na. Kausapin mo yung asawa mo. At sabihan mo na huwag siyang sagot ng sagot sa akin. Marites naman, sinasagot mo ba talaga si tatay? Oo. Bakit naman hindi, Rico? Bakit ba ayaw mong maniwala na minamanyak niya nga ako? Noong isang araw, hinawakan niya ako sa balikat tapos pinisil-pisil. Hindi ba kabastusan yun? Ay, baka naninibago ka lang talaga. Kasi wala ako sa tabi mo eh. Hayaan mo sa susunod na alis ako. Sasabihan ko na lang si tatay na lumayo sa'yo. At huwag ka nang hahawakan ha. Ilan talaga ang gagawin mo? Hanapan mo na lang kaya ako ng maupahan. Isasama ko si Jenna sa akin. Nababuntis ka, Marites. Mabuti na nga lang at may matitirhan tayo dito na libre. Kailangan natin makaipon para sa darating mong panganganak eh. Hindi ako magsasayang ng pera dahil lang sa kapraningan mo. At dahil 2 araw lang naman si Rico sa bahay, hindi niya nasaksihan ang paglabas ng mga alupihan. Ngunit kung kailan naman siya umalis, saka lumabas ang mga ito. Nagising ako sa gabi na parang may gumagapang sa pusod ko. Nang itaas ko ang aking damit, nakita ko ang alupihan na lumabas sa aking pusod. Sobra akong natakot na mga oras na yon. Nagsisigaw ako na malakas at lumulundag sa sobrang takot. Tulungan niyo ako! May alupian na lumabas sa pusod ko! Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Tulong! Ate Marites, bakit naman po kayo nagsisigaw at umiiyak? May nakita na naman po ba kayong alupian? Hindi lang nakita. Kundi lumabas pa talaga sa pusod ko. Natatakot ako baka kinakain na ng alupian ng pato sa sinapupunan ko. Ano po? Diyos ko naman po! Anong nangyayari dito? Ay, Marites, bakit ka sumisigaw na malakas? Abay, nakakabulabog ka ng mga tao sa paligid eh! Tay Using, tulungan niyo naman po ako. May alupian na lumabas sa pusod ko. Ito, tingnan niyo. Parang may lalabas na naman. Itaas mo yung mga damit mo! Ito po. Hindi. Oo nga po.
biglang may dumating na mga kapitbahay para kumustahin kami. Nandoon sina Ate Pina at Kuya Estilo. Lahat sila nag-aalala para sa akin. Nakita nila ang mga alupihan na gumagapang sa higaan at sa sahig namin. Teka, bakit maraming alupihan ang gumagapag dito? Lumabas po ang dalawang alupihan sa pusod ko. Tulungan niyo naman po ako. Ako na gagawa ng para, Marites. Humingi ako ng tulong kay Aling Richa pero hindi ko pa siya nakikita hanggang ngayon eh. Oo nga. Bakit hindi mo siya nakikita? Baka nagtatago sa akin ang matantag yon dahil may utang pa siya sa akin. Ay baka, sa susunod Marites, huwag kang sisigaw ng malakas. Ay kita mo na, nagkakagulo yung mga chismosa dito sa bahay natin eh. Ay baka nga isa sa mga chismosa na yan ang gumagawa ng ganyan sa'yo. Ay naku, baka silang nagpapadala ng mga alupihan upang takutin ka. Hindi na magbabago ang kutob ko na si Tatay Using ang gumawa ng ganoon sa akin. Pero nakikita ko rin na nag-aalala siya, lalo na sa aking pinagbubuntis. Pagkaumaga, may dala nga siya sa bahay na langis galing daw sa albularyo. Kaagad kong ipinahid iyon sa aking balat na puno ng pantal-pantal. Nakakarating pa nga sa mukha ko ang mga sakit na tumutubo sa aking katawan. Hanggang sa nagsasalamin ako, nakita ko si Tay Using na nakatitig sa akin. Mabilis ako lumingon, ngunit si Jenna ang nakita ko. Jenna? Po? Bakit po parang takot na takot po kayo? Oo, wala. Ano kasi, ang akala ko nandito si Tatay Using. Si Lolo? Wala pa si Lolo? Ako lang po ang nandito. Habang nakatingin sa inyo, huwag po kayo mag-alala. Darating din po ang panahon na mawawala rin po ang pantal ninyo sa mukha at balat. Nasira po tuloy ang kagandahan ninyo. Ay, hindi naman mahalaga kung nasira ang ganda ko eh. May asawa na ako at pagkakaanak na balang araw. Ang kinakatakutan ko lang, baka may masamang mangyari sa magiging anak namin ni Rico. Dahil sa alupihan na yun. Wala po yan. Maniwala po kayo sa akin. Kung sino man po ang gumawa niyan sa inyo, sana itigil niya na po yan. Malakas po kasi ang kutob ko na binarang po kayo eh. Jana, alam mo bang may nakapagsabi sa akin na baka si Mang Using din ang may kagagawan nito? Oh? Hindi naman po mambabarang si Lolo eh. Ano? Pero bakit sabi nila dating mambabarang si Tay Using? Aba, ewan ko po. Basta po, maniwala po kayo sa akin. Hindi po mambabarang si Lolo. Habang nag-uusap kami, biglang umihip ang malakas na hangin. Parang nabingi ako sa bulong ng hangin na dumadaloy sa paligid. Boses ni Tatay Using ang naririnig ko at gusto niya akong angkinin. Hindi! Ayoko! Kahit anong mangyari, hindi ako magpapaangkin sa'yo! Ayoko! Lubayan mo na ako! Ate Marites! Ano na naman pong nangyayari? Si Tatay Using, bumubuli siya sa akin na gusto akong angkinin. Noong una pa lang, alam ko nang may pagnanasa sa akin ang matandang yun eh. Paano naman po siya bubulong? Ngayon wala naman po siya dito. Tsaka wala din po akong naririnig eh. Basta, binabarang nga talaga ako, Jenna. Sana pala, hindi ko nalang pinabalik si Rico sa pagtatrabaho. Ngayon ko siya kailangan eh. Marites! Jenna! Gising pa ba kayong dalawa? Bubuksan ko lang po ng pinto si Lolo. Wag, parang mo ng awa, Jenna. Wag, natatakot ako sa lolo mo. Po, bakit naman po kayo matatakot sa kanya? Basta, wag mo siya pagbuksan ng pinto ha. Pwede ka namang sumagot na natutulog tayo eh. Sige na, sumigaw ka na lang. Sige po. Lola, nagpapahinga na po kami ni Ate Marites. Sabihan mo yung Ate Marites mo na huwag niyang kalimutang magpahid ang langis para tumuyo yung mga sugat ng pantal niya sa katawan. Apa! Dahil hindi naniniwala sa akin si Rico sa mga sumbong ko noon, sa kapitbahay na lang ako humingi ng tulong. Alam kong hindi din ako makakaasa kay Tatay Using, lalo na hindi ko alam kung tunay nga ba siya nagmamalasakit o nagpapanggap lang. Pagkaalis ko ng bahay, nakita ko kaagad sina Ate Pina at Kuya Estilo na nag-uusap. Lumapit ako sa kanila upang magtanong. Ate Pina, Kuya Estilo, mabuti naman po at nadatnan ko po kayo dito. May itatanong lang po sana ako. Ano naman yun, Marites? Teka, kamusta ka na nga pala?
May lumalabas pa rin bang alupihan sa tiyan mo? Hindi na po naulit ang pangyayaring yun. Pero natatakot pa rin po ako. Lalo na po, hindi ko alam kung ano po ba talaga ang dahilan ng nangyayari. Wala nang ibang gumagawa niyan sa'yo, kundi ang biyanan mo eh. Kaya kung ako sa'yo, lalayas na ako niyan. Ano po bang kailangan kong gawin para mapatay ang alupihan na yan? May binigay po na lang si Aling Ridja kay Tay Using. Nagagamit ko na po kahit papano. Medyo kumakalma po ang pangangati ng katawan ko. Ganito ang gawin mo, Marites. Bakit hindi mo subukan sunugin ang mga alupihan? Maglagay ka ng sirang kaldero sa kwarto ninyo. Tapos, lagyan mo ng uling. Kapag may nakita kang alupihan, sindihan mo yung uling at sunugin doon. Sige po, gagawin ko po yun. Nang makabalik ako sa bahay, naganap na ako ng lumang kaldero, pero wala akong nahanap. Nakita ko naman ang isang malaking kawali na hindi ginagamit. Kaya iyon ang kinuha ko. Nakita ko si Tatay Using, kaya kaagad niya akong sinita. Ay! Ano na naman binabalak mo sa kawali ng asawa ko, ha? Mahigpit niyang pinili sa akin na huwag gagalawin ang mga gamit niya. Hiramin ko lang po ito, Taya. Ibabalik ko rin naman po bukas. Ano nga niya gawin mo, ha? Anong panggagamit mo dyan? Ay, basta lang po. Ay, naku, ibalik mo nga dyan sa lalagyan. At saka saan ka man nanggaling kanina, ha? Umamin ka nga, Marites. May iba ka bang lalaki, ha? Ay, naku, lagot ka talaga kay Rico kapag nalaman niyang niloloko mo siya. Hindi ko po niloloko ang anak ninyo. Mahal ko po si Rico. Higit pa sa inaakala ninyo. Kaya nga po nagtitiis na lang ako dito kahit alam kong may mali eh. Balang araw, si Rico na rin po ang makakakita kung ano po talaga ang nangyayari. Ay, bahala kayo sa buhay ng mag-asawa. Alam mo, nagmakaawa pa ako kay Aling Ridja na bigyan ka ng lages. Eh sa totoo lang may bayad yun eh. Pero binawas ko na lang sa utang ni Aling Ridja sa akin. May pasalamat ka at mahal ko ang apo kong dinadala mo. Dahil kung hindi, pababayaan talaga kita dyan. Ayaw niya talagang ipahiram sa akin ang kawali, kaya binalik ko iyon sa lagayan. Nang sumapit na ang gabi, kinuha ko ulit ang kawali. Alam kong tulog na si Tatay Using sa ganoong oras. Nagtaka naman si Jenna nang makita niyang bitbit ko iyon papasok sa kwarto. Magluluto po ba tayo dito, ate? Oo, lulutuin natin ang mga alupihan na nagpapakita dito. Ayon daw sa sinasabi nila, kailangan ko raw sunugin ang alupihan para hindi na bumalik. Marami na po tayong napapatay na alupihan, pero mukhang hindi po sila nauubos eh. Sabi nga po ni Lolo, parang pinapadala ata ng mangsasulan. Di bale, ngayong gabi, sisindihan natin ang alupihan na makikita natin. Sige po, kompleto po talaga ang dala ninyo. May uling at lighter pa. Bukas ng umaga, huwag mong banggitin sa lolo mo ang gagawin natin ngayong gabi, ha? Opo. Hindi ako nakatulog ng gabing yun dahil binantayan ko ang mga alupihan kung sakaling may lumitaw. Hanggang sumapit na ang 12:00 ng gabi, nagsimula na naman akong makaramdam ng kakaiba sa aking pusod. Parang may gumagapang doon palabas. Itinaas ko ang aking damit at nakita ko ang ulo ng alupihan. Gusto kong sumigaw sa takot, pero dahil ayaw kong malaman ni Tatay Using ang gagawin ko, kinalma ko na lang ang sarili ko. Sinindihan ko ang uling at ginising si Jenna. Ate, lumitaw na po ba ang alupihan? Oo, meron na. Tingnan mo tong sa pusod ko. May lumalabas na namang alupihan. Kailangan pong idiretso natin sa nagbabagong uling ng alupihan na yan. Oo, tatayo na lang ako dito sa harap ng kawaling may uling. Sana po pagkatapos nito, hindi ka na po labasan ng alupihan sa pusod. Kawawa naman po ang sanggol niyo dyan. Jenna, natatakot ako para sa magiging anak ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lalo na ang tiyo Rico mo ay hindi naniniwala sa akin. Ay, magdasal lang po kayo, ate. Mas mananalo po ang kabutihan sa kasamaan. Inilagay ko ang mga alupihan sa uling, kaya umusok ang mga ito at nangamoy. Naghanap pa kami ni Jenna kung mayroon pang lumabas sa alupihan sa ilalim ng higaan. Pero napagtagpo naming wala na. Kaagad ko nang pinatay ang apoy. Kapag po may alupihan na magpapakita,
mas mabuti pong susunugin na lang natin kaagad. Hindi kaya naamoy ni Lolo ang usok ng alupihan? Sana naman hindi, Jana. Gaano ba kalaki ang tiwala mo sa Lolo Using mo? Mabait po siya. Tapos malambing po. Wala naman po siyang ginagawang masama sa akin. Tsaka po, hindi ko naman po alam na isa po siyang mambabarang. Kapag po totoo ang chismis ng ibang tao sa kanya, dapat nakikita kong nambabarang po siya. Ni isang beses, hindi mo talaga nakita? Hindi po. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung maniniwala ako sa iyo eh. Basta ako, malakas ang kutob ko. Na totoo ang sinasabi ng ibang tao sa akin. Kung may kamag-anak pa sana ako, baka matagal na akong umalis. Kaya lang wala na eh. Tsaka malayo ang lugar na pinanggalingan namin. Habang nag-uusap kami, biglang kumalabog ang pintuan ng kwarto namin. Lumitaw doon si Tatay Using. Namumula ang mga mata at galit na nakatitig sa akin na parang wala sa sarili. Bigla siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ko, dahilan para ako'y umatras. Anong ginagawa mo? Magpapayag ka sa ginawa mo! Lolo! Layuan niyo po si Ate Marites! Tayo si! Bitawan niyo po ako! Parang hindi po siya si Lolo, Ate Marites! Umiwas po kayo sa kanya! Aray ko po, Nay! Ang buhok ko! Bitawan niyo ang buhok ko! Ate Marites! Lolo! Itigil niyo yan! Huwag niyo pong sasaktan si Ate Marites! Buntis po siya! Humingi ka ng tulong dyan sa labas! Papatayin ako ni Tayo Sing kung walang aawat sa kanya! Opo! Tila sinapian ng daan-daang alupihan si Tatay Using. Gusto niya akong patayin sa bugbog. Pinoprotektahan ko lang ang tiyan ko para hindi tamaan ng suntok, siba at sampal niya. Namumula ang mga mata niya sa galit at may kakaiba sa kanyang lakas. Maya-maya, bumalik si Jenna kasama sina Kuya Estilo at Ate Pina. Oy, Mang Using! Itigil mo nga yan! Baka mapatay mo si Marites kapag patuloy mo siyang binubugbog eh! Tay! Tama na po! Pila, alisin natin ang matandang doon sa kwarto nila! Tulungan mo ako! Alisin niyo na po si Lolo! Para po kasi sinasanipan naman sa mga espiritu sa ginagawa niya eh! Kami na bahala sa kanya, Jenna! Nang hilahin ni Kuya Estilo si Tatay Using palayo sa akin, biglang nanghina ang matanda. Muntik na siyang matumba sa sahig at nagtataka habang nakatingin sa paligid. Hindi ko na alam ang sumunod na pangyayari dahil dinala na siya ni na Kuya Estilo at Ate Pina sa labas. Ate, pasensya ka na po ah. Medyo natagalan akong nakabalik. Marami na po akong sinabihan doon na tumulong pero ayaw po nilang makialam. Gusto ko na sana nga pauwiin ang tiyungin mo. Si Tayo Using, mukhang hindi siya tao. Para siyang alupihan kanina at gusto niya akong patayin. Jenna, siya nga talaga ang may kagagawan nitong lahat. Nagpapanggap lang siya na nag-aalala sa akin. Hindi ko rin po alam. Pero nagpapasalamat po ako at hindi kayo napaano. Nagkaroon nga kayo ng pasa, pero hindi po kayo nakunan. Sana po, kapag malaman ito ni Tito Rico, maisipan niyo na pong dumito na lang muna para alagaan kayo. Pati na rin po ang sanggol sa tiyan ninyo. Sana nga talaga, Jenna. Nanghihina na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang sakit ng katawan ko. Pagkaumaga noon, halos hindi ako makatayo. Swerte ko na lang dahil hindi natamaan ang tiyan ko sa anumang pambubugbog ni Tay Using kagabi. Maaga akong nagising para sana makausap si Tay Using. Kaya lang, maaga naman itong umalis. Pasensya na po talaga kayo sa ginawa ni Lolo. Kaninang umaga kinausap ko po siya. Ihingi ko na lang po siya ng tawad sa inyo. Sabi niya, hindi daw po niya sinasadya ang nangyari. Alin ang hindi niya sinasadya? Yung pagbubumbog? Halos patayin niya na ako. Hindi ko nga rin po alam kung bakit nagkaganon ng biglaan si Lolo eh. Jana, alam mo ba ang bahay ni Aling Lydia? Samahan mo naman akong pumunta sa kanya para makahingi ako ng tulong. Opo, alam ko po.
Pero, kaya niya po bang maglakad papunta doon? Kakayanin ko. Ngayon na tayo umalis. Hanggat hindi pa nakakabalik si Tay Using. Sige po. Nagmadali kami ni Jenna na pumunta sa bahay ni Aling Ridja. Marami ang nakatingin sa amin. Tiyak akong may alam sila sa nangyari sa bahay kagabi. Nakasalubong namin si Kuya Estino. May bitbit siyang mga tuyong kahoy. Oh, yan na. Saan kayo pupunta? Nagyaya po kasi si Ate Marites na pumunta kami sa bahay ni Aling Ridge. Mabuti naman naisipan mo yung Marites. Kung noon pa lang naglakas loob ka ng umalis at pumunta sa albularyo, baka hindi mo na yan naranasan. Ang kinakatakot ko lang baka makunan ka. Kailangan ko po kasing malaman kung saan nanggagaling ang alupihan. Ang mas malala pa po, pagkatapos kong masunog ang mga alupihan kagabi, nagsimula akong makaramdam na para bang may gumagapang sa tiyan ko. Hindi lang isa kundi marami. Abay, kawawa naman kayo na magiging anak mo. Ito kasing si Rico sobrang laki ng tiwala sa tatay niya. Hindi ko naman po alam na isang mambabarang si Lolo Baka nga po invento niyo lang yung ganong kwento. Isa pa, hindi ko po siya nakitang may ginawang masama. Malalaman niyo yan mamaya kapag nakarating na kayo kay Aling Ridja. Bilisan ninyo yung paglalakad dahil medyo may kalayuan ang bahay na matandang yon. Nandun pa yung sa gitna ng mga kakahuyan sa may tabing ilog. Sige po, tara na Jenna. Bilisan pa natin. Kung tutuusin, sobrang sakit ng katawan ko. Pero kailangan kong tiisin. Ayaw kong may mangyaring masama sa amin na magiging anak ko. Makalipas ang kalahating oras, natuntun na namin ang bahay ni Aling Ridja. Si Jenna na ang nagtawag sa kanya. Aling Ridja? Aling Ridja, nandyan po ba kayo? Jenna, ano ginagawa ba dito? Nandito po ako para samahan si Ate Marites magpagamot sa inyo. Magandang araw po. Pasensya na po talaga sa abala. Hindi ko na po kasi kaya ang nangyayari sa akin Alam ko pong wala nang ibang makakatulong sa akin kundi kayo na lang po. Ano ba ang nararamdaman mo, Iha? Pwede po bang pumasok kami sa loob ng bahay ninyo? Oo, sige. Halik kayo rito. Pinapasok kami na matandang babae sa loob. Doon ko na ikinuwento sa kanya ang lahat ng kung ano ang nangyari sa akin kagabi at tungkol sa mga alupihan na lumilitaw sa aming higaan. Isinumbong ko rin ang lahat sa kanya, pati na rin ang paglabas sa mga alupihan mula sa aking pusod. Sandali lang. Kailangan ko lang kunin ang plato kong kulay puti. Ayan na naman po, Aling Ridja. Nararamdaman ko na naman po ang mga kumagapang sa tiyan ko. Eto na. Itaas mo lang damit mo para makita ko ang iyong tiyan. Sinasabi nga po nila na si Lolo daw po ang mambabarang. Pero hindi ko naman po siya nakitang nambarang Hindi naman talaga mambabarang ang lolo mo. Nung nakaraan, nandito siya sa akin. Humingi ng langis para daw sa sugat sa balat. Binigyan ko naman. Binigay niyo po sa akin yun? Kung hindi siya mambabarang, edi sino po ang may gawa nito sa akin? Magsasagawa lang ako ng ritual upang malaman ko ang mga nangyayari. Sana nga lang, hindi maging tama ang kutob ko kung saan galing ang barang na tumama sa iyo. Inilapag niya ang puting plato sa aking tiyan at nagsindi ng kandila. May kung ano-ano pa siyang ginamit na mga dahon. Sinusunog niya yun at nangangamoy sa loob ng bahay. Nakaluhod na matanda habang nagsasamba sa rebulto ng Panginoon. Maya-maya pa, natapos niya ang kanyang ritual. Humarap siya sa akin. Ang mukha niya puno ng pag-aalala. Ano pong nangyayari sa akin? Natuklasan niyo na po ba? Si Mang Osing ay hindi isang barangero. Ang pinagmulan ng barang ay si Berta, ang kanyang asawa noon. Ngunit matagal ang patay si Berta. Pinatay ko siya nung magkaharap kami. Ano? Ang nanay ni Rico? Kung sa nanay po ni Rico nagsimula ang barang, paano po niya ako binarang? Dahil patay na po siya. Minsan, kahit patay na isang nilalang, nakagagawa pa rin sila ng kasalanan kapag tinatawag silang pabalik. Ang alupihan na siyang sigbi ni Berta, kung tawagin, ay naiwan kay Mang Osing.
Ginagamit niya ang mga alupihan para palitawin ang kanyang libog at makontrol ka niya. Kung ganun, siya nga ang may kagagawa nito sa akin. Pero paano po nagawa ni Lolo to? Wala ka bang napapansin sa kwarto niya? Wala po. Ay, alam ko na. Madalas na po siyang umaalis ngayon, papunta sa bukid. Hindi po kaya doon niya ginagawa ang ritual? Posible. Bumalik ka dito bukas na umaga para magamot kita. Kailangan nating tunawin ang mga alupihan na namamahay sa tiyan mo nang sa ganon, hindi nila magalaw ang anak mo. Maghahanap pa ako ng mga sangkap na ipaiinom ko sa'yo. Sobrang nagpasalamat ako kay Aling Lydia ng mga araw na yon. Biglang gumaan ang pakiramdam ko dahil sa wakas, gagaling na ako. Nang makauwi kami sa bahay, nadatnan kong nandoon na si Rico at si Tatay Using. Umalis na rin kagad ang matandang lalaki nang dumating kami. Pero dinala niya sa kwarto niya si Jenna. Kaya bigla akong nag-alala para sa bata. Naiwan kaming dalawa ni Rico. Saan ka naman ang galing, ha? May mahalaga lang kami. Inaasikaso ni Jenna. Mahalagang bagay? Nagagalit nga si tatay kasi sinasama mo pa ang bata nang hindi ka malang nagpapaalam. Kasi iniintindi mo pa ang tatay mo? Tingnan mo ang itsura ko. Binugbog ako kagabi ng tatay mo. Hindi ka man lang naawa sa akin. O sa batang dinadala ko sa sinapupunan ko. Naawa ako sa'yo, pero hindi ko matanggap ang ginagawa mo eh. Kaya ka binubugbog ni tatay dahil nahuli ka raw niyang nakikipaghali sa ibang lalaki. Di ba? Kasama mo pa nga si Jenna eh. Hindi totoo yun ah. Jenna, lumabas ka nga dyan sa kwarto. Bakit po? Anong sinasabi ng lolo mo na nahuli niya raw si Marites na nakikipaghalikan sa gitna ng kalsada, ha? Kasama ka pa raw? Totoo po yun. Kaya po siya sinaktan ni Lolo. Kagabi, pasensya na po talaga, Ate Marites. Hindi po kita kayang pagtakpan kay Tito Rico. Napalingon ako kay Jenna na ngayon ay nakayuko na ang bata. Tila takot at nahihiya. Sunod namang lumabas sa kwarto ang matandang lalaki. Halos hindi makatingin sa akin. Bago pa man kami makapag-usap ni Rico, naunahan na ako ni Tay Using. Sinisigurado niya talagang mapapaniwala niya ang kanyang anak. Pasalamat ka't mahal kita eh. Alam mo, kung hindi, makahigit pa dyan ang bugbog na gagawin ko sa'yo eh. Kung ganun, naniniwala ka nga sa imbentong ginawa ng tatay mo. Hayaan mo, kapag gumaling na ako, aalis ako dito. Ano? Oo, Rico. Iiwan na kita. Total palagi lang naman yung tatay mo ang pinakikinggan mo eh. Isa ka pa, Jenna. Ang sinungaling mo. Walang katotohanan ang sinasabi mo. Nandun ka kagabi nang binubugbog ako ng lola mo sa kwarto. Huwag mo nga pagalitan si Jenna, ha? Apo ko yung kausap mo. Ayop kang babae ka. Teka, tama na po tayo. Sige na, Marites. Pumasok ka na sa kwarto. Nagdadabog akong pumasok sa loob ng kwarto. Gusto ko na talagang umiyak. Pero ginawa ko na ang lahat para mapigilan ang luha ko. Nang sumapit ang umaga, tulog pa silang lahat. Alas 5 iyon nang magdesisyon akong umalis ng bahay. Kahit natatakot at malamig, tinahak ko ang daan papunta sa bahay ni Aling Lydia. Nakarating naman ako roon ng maayos at nagulat pa ang matanda nang mapagtanto niyang mag-isa lang ako. O bakit mag-isa ka lang na pumunta rito? Nasaan na si Jenna? Hindi naman po nila alam na aalis ako ng bahay. Wala na po akong kakampi dun eh. Kaya ang balak ko po sana, kapag gumaling na ako, aalis na po ako. Uuwi na po ako ng probinsya namin. Alam ba ng mga magulang mo ang nangyayari sa'yo? Hindi po. Kasi wala na po akong magulang. Umupo ka na sa sahig. Gagawa ako ng ritual para sa mga alupihang nakatira sa tiyan mo. Sana lang po talaga matulungan niyo po kami na magiging anak ko. Gagawin kong lahat para matulungan lang kayo. Habang naglalagay siya ng ritual at mga orasyon sa katawan ko, may mga salitang binibigkas si Aling Lydia na hindi ko maunawaan. Biglang napatigil si Aling Lydia at tumingin sa akin. Hinipo niya ang tiyan ko, kaya naramdaman kong biglang bumukol ang aking tiyan. Ang mga alupihan sa tiyan mo ay hindi mga karaniwang alupihan.
Kasama ng mga alupihan si Berta. Nariyaan sa loob mo. Ano po? Oo, kaya ginamit ni Mang Osing ang mga alupihan para gawin kang si Berta. Gusto niyang ibalik si Berta at ikaw ang napili niyang ipapalit Ipapalit po saan? kay Berta mismo. Gusto niyang buhayin si Berta, ngunit sa katawan mo papasok ang espiritu niya. Ayoko po. Paano naman po nakapasok ang espiritu ng asawa niya sa tiyan ko? Ang alam ko po, bago pa kami dumating dito, buntis na po ako eh. Oo, buntis ka nga. Ngunit kasama ng sanggol sa iyong tiyan ang espiritu ni Berta. At ang sanggol ay isang alay para magamit ni Berta ang katawan mo. Nakikiusap po ako. Tulungan niyo po ako, Aling Rija. Wala naman po akong pera para ibayad sa inyo. Pero habang buhay ko pong tatanawin ng malaking utang na loob ang kabutihan at tulong na pinapakita niyo po sa akin. Tutulungan talaga kita, Marites. Dahil ang biyenan mong babae, si Berta, ay mortal kong kaaway noon. Sige na, ipagpapatuloy ko lang ang ritual. Ang ritual na ito ay para matunaw ang mga alupihang naninirahan sa tiyan mo. Habang nagsasagawa ng orasyon ng matandang babae, biglang bumukas ang pinto. Dumating si Rico. Kasama niya si Jenna. Natakot pa ako ng mga sandaling iyon. Pero hinarap sila ni Aling Lydia. Matatag at kalmado. Ihaplas mo na lang ang mga katas ng dahon na ito sa iyong katawan. Ako nang kakausap sa asawa mo. Salamat po. Marites, naku, nandito ka lang pala. Akala ko kung saan ka na pumunta eh. Inisip kong iiwan mo na ako. Bakit? Huwag kang mag-alala. Kapag tuluyan na akong gumaling, aalis na talaga ako. Gusto kong maisilang ang magiging anak ko sa tahimik na lugar. Huwag ka namang umalis. Pakiusap naman oh. Ayoko na, Rico. Sa tingin ko, mas kailangan ka ng tatay mo ngayon. Samahan mo rin siya habang buhay. Huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Dumating ang asawa mo sa bahay ko na may namamahay na mga alupihan sa kanyang tiyan. Ang gumawa noon ay ang tatay mo. Alam mo naman yata ang bagay na yon, hindi ba, Rico? Aling Lydia, gawin niyo na po ang lahat para matulungan ang asawa ko. Eh, pasensya ka na talaga kung hindi ako naniwala sa lahat ng sinumbong mo sa akin na. Hindi ko naman kasi talaga akalain na magagawa ni tatay ang mga bagay na yun eh. Kung ganun, naniniwala ka na sa akin. Oo, naniniwala na ako sa'yo. Sana pala nung una pa nang pinaniwalaan at pinakinggan na kita. Eh si Jenna ang nagpapatunay na masamang tao nga talaga ang tatay ko. Patawarin mo ako ah. Ang tatay mo, may binabalak na masama sa akin. Gusto niyang gamitin ang katawan ko para maibalik ang nanay mo. Ano? Tama, Rico. Gusto ng tatay mong ibalik ang nanay mo at ang katawan na gagamitin niya ay ang katawan ng asawa mo. Ipapasok niyang kaluluwa ni Berta sa katawan ni Marites. Sa katunayan, ang espiritu ng nanay mo ay nasa sinapupunan na ni Marites. At ang sanggol ay pinagbubuntis ng asawa mo ay maaaring maging alay para magtagumpay ang pagbabalik ng nanay mo. Ano ba? Eh, hindi ako makakapayag na mangyari ang bagay na yun. Kung ganon, tatapusin ko ang ritual. At may tuturo ako sa inyong dapat ninyong gawin para hindi magtagumpay ang tatay mo. Eh, sige po. Pinatapos ni Aling Lydia ang ritual. May tuyong dahon siyang tinapal sa tiyan ko at may hinaplas siyang labis na malamig sa balat. Biglang nawala ang mga gumagapang sa tiyan ko. Habang may hinahandang gamit si Aling Lydia na pinadadala sa amin, naghintay muna kaming tatlo. Tahimik habang pinagmamasdan ng matanda na abala sa kanyang mga orasyon. Ate Marites, patawarin po ninyo ako sa nangyari kahapon. Natakot lang po kasi ako kay Lolo, kaya sumang-ayon na lang po ako sa sinasabi niya. Ay, kaya ka ata dinala dun sa loob para takutin ka. Opo, pero kanina po, sa sobrang pag-aalala ko po sa inyo, nasabi ko po ang katotohanan kay Tito Rico. Ang akala ko po kasi, tumakas na kayo dahil sa galit at sama ng loob. Hanggang sa naisipan ko na po, na baka bumalik kayo dito. Patawarin mo talaga ako, Marites ha. Hindi ko sinasadya ang lahat. Mas pinaniwalaan ko ang tatay ko na walang kwenta kaysa sa'yo na asawa ko.
Kawawa ka naman, puro pasapa hanggang ngayon ang mukha at balat mo. Hayaan mo na. Ang gusto ko lang naman, Rico, ay lumayo tayo sa kanya. Saka gumaling na rin ako. Ako na ang bahala kay tatay. Kung ipaglalaban niya pa rin ang gusto niya, kami na talaga ang magtutuos. Kaya niyo po ba si Lolo? Oo naman no. Nabanggit rin sa akin ni Jenna na nakita niya raw si tatay na may bitbit na alupihan papunta sa bukid nung nakaraang araw. Bakit hindi mo sa akin sinabi, Jenna? Takot po kasi ako kay Lolo eh. Sa totoo lang po, hindi naman niya ako nilalambing dun. Nadatnan mo siya sa kwarto. Pinagbantaan niya po ako. Ubod talaga ng kasamaan si Tatay Using dahil sarili niyang apo nagawa pa niyang bantaan. May binigay na libro sa akin si Aling Lydia. Makapal, luma at amoy insenso. Ang mga nakasulat doon ay puro Latin. Mga salitang hindi ko maunawaan kung ano ang ibig sabihin. Pero ramdam kong malakas at makapangyarihan ang taglay ng bawat pahina. Pagdating niyo doon, sudugin ninyo ang bahay. Nandoon ang sumpa ng mga alupihan at ang bahay na tinitirhan ninyo ay nabalot ng orasyon ng mambabara. Yan lamang ang paraan para mawala ang espiritu ni Berta na nakakulong sa tiyan mo. Ano naman pong may tutulong ng librong binigay niyo kay Marites? Habang sinusunog ninyo ang bahay, bigkasin ninyong nakasulat sa unang pahina. Lalabas ang libo-libong alupihan at masusunog sila. Mawawalang bisa na rin ang orasyon ng mambabarang. Kaya ba nating sunugin ang bahay ng tatay mo? Eh kung yun lang ang paraan, bakit hindi? Gagawin natin to para sa magiging anak natin. Baka magkagulo kayo ng tatay mo. Ako na bahala sa kanya. Alam kong alam mo kung anong mangyayari pagkatapos mong sunugin ang bahay ninyo. Ako po, alam ko na po. Kailangan ko itong gawin para sa mag-ina ko. Nasa kabay mo, Rico, ang kapalaran ng iyong mag-ina. Kung gusto mo silang mailigtas, alam mo na kung anong gagawin mo. Sige po, alis na po kami ha. Nagmadali kaming makabalik sa bahay ng mga sandaling iyon. Nang makarating na kami, sinalubong kami ni Tatay Using sa may pintuan. Oh, Rico, isa kayo lang galing. Hinanap mo na naman ang asawa ba? Marami raw ang nakakita sa'yo kanina na halos magwala ka dahil hindi mo nakita si Marites. Hinahanap ko nga po ang asawa ko. Ayaw ko kasing mawala siya, Tay. Lalo na at buntis siya. Saan po ba kayo galing? Galing ako doon sa bukid. Napagod ako ng gusto pero nang makarating man lang ako dito ni walang pagkain. Ano ba naman ang pinaggagawa niyo dito ha? At hindi man lang kayo nakasain. Alam niyo po ba kung gaano kayo kahalaga sa akin, Tay? Oo naman. Alam ka namang mahal mo ako, di ba? At kayo po ba? Mahal niyo rin po ba ako? Oo naman. Anak kita, Rico eh. Teka, bakit mo naman tinatanong yan? Eh kung talagang mahal mo ako, bakit mo ginagawa sa akin to? Bakit mo sinaktan ang asawa ko, ha? Napakawalang yamang tao ka! Nagsisisi ako na bumalik pa ako dito! Sana, nakinig na lang ako sa iba na walang ibang susunod sa'yo pag dinanay! Kundi ikaw mismo na asawa niya! Ano bang pinagsasabi mo sa akin? Marites, sunugin ina ang bahay. Nang marinig ni Tatay Using ang sinabi ni Rico, biglang nataranta ang matanda. Hindi din naman siya nakapalag dahil hindi niya kakayanin si Rico. Rico, anak! Ayaw mo ba kasing bumalik ang nanay mo? Makikita natin siya ulit at makakausap! Ngayon lang naman ito eh. Marami pang babae dyan. Humanap ka na lang ng ibang mapapangasawa. Matagal namin hinintay ng nanay mo ang pagkakataon na ito. Kay Marites lang tagumpay na nakapasok ang kanyang espiritu! Hindi. Patawarin niyo po ako pero sa unang pagkakataon, susuwayin ko ang gusto ninyo. Magkakapamilya na ako, Tay. Ayoko mawala ang asawa at magiging anak ko. Nang dahil lang sa kagustuhan ninyo maibalik si nanay. Ano ba nakikiusap ako sa'yo, Rico? Ayaw mo na makabalik ang nanay mo at papasukin niya ang katawan ni Marites! Asawa ko po si Marites! Hanggang kailan hindi magiging si nanay si Marites? At hanggang kailan hindi ako papayag na makabalik siya? Ano ba kayong klaseng tatay, ha? Ngayon, alam mo na kung anong desisyon. Sasaktan mo ba ako, ha? Sige, marangin mo ako gaya ng ginawa mo kay Marites. Lagyan mo rin ang alupian ng tiyan ko. Hindi ko naman magagawa yun dahil anak kita! Magagawa niyo po. Kasi kung talaga mahal niyo ako bilang anak, eh sana hindi niyo sinaktan ang asawa ko. Dahil alam niyo masasaktan ako eh. Tito Rico!
Sisinggan na po namin ni Ate Marites ang bahay! Lumabas na po kayo! Sisimulan ko na rin ang pagbibigkas ng mga nakasulat dito sa libro! Talaga bang hindi na magbabago ang pasama? Hindi lang. Galit na hinila ni Rico si Tay Using palabas ng bahay. Habang kinakain ng apoy ang bahay, binibigkas ko rin ang mga nakasulat sa libro. Nakatingin lang si Tay Using at unti-unting nawawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Gusto ko lang naman ay magkasamang nanay mo ng matagal. Pero pinatay siya ng albularyong iyon. At hindi ko naman nakalain na pati ikaw mismo anak namin walang ginawa para maibalik siya. Bakit pa natin ibabalik ang tao matagal lang na mayapa, Tay? Akala ko matanggap yun ang pagkawala ni nanay, ha? Kahit nasa malayo ko, ikaw ang iniisip ko. Kaya ako dinala ang asawa ko dito Gusto sana kitang alagaan sa pagtanda mo, pero dahil sa ginawa mo, nawalan na ako ng gana. Nawalan ka ng gana dahil mas pinili mong babae niya kaysa sa akin. Dahil gusto ko magkaroon ng pamilya, Tay. Naunawaan ko. Patawarin niyo ako. Alam kong kabubuhigan mo ako. Pero ito lang ang dapat kong gawin para maprotektahan sila sa'yo. Tapos ko nang basahin ang laman ng libro. Hindi nakaibig si Tay Using. Napalahod dito sa lupa habang nakatingin kay Rico. Puno ng lungkot ang mga mata ni Tay Using. Hindi ko alam kung bakit naaawa ko habang pinagmamasdan ko siya. Rico, ano ang susunod na mangyayari kapag tapos na natin sunugin ang bahay ninyo? Ang susunod na mangyayari, nilipat tayo ng tirahan. Bukod doon, ano pa? Tito, bakit po parang nangihina po si Lolo? Alam ko, nito talaga ang mangyayari. Kapag sinunog natin ang bahay, mamamatay din si tatay. Ngunit kailangan natin gawin ang bagay na to para maibalik sa normal ang lahat Kung mawawala si tatay, tiyak akong hindi na makakabalik ang espiritu ni nanay. Ano? Ibig mo sabihin, mamamatay ngayon mismo ang tatay mo? Oo, at hindi ang sunog ang papatay sa kanya. Tawarin mo ako, Rico. Pakiusap. Patayin niyo na ang apoy. Hindi na kita mapapatawad pa. Kailangan mo mawala sa landas namin, tay. Para hindi ka na makapanakit pa. Habang pinagmamasdan namin si Tay Using na nangihina, nabigla kami nang magsilabasan ang mga alupihan sa loob ng bahay na nasusunog. Saktong dumating ang mga tao para mag-usisa sa nangyayari. Gusto sana nilang patayin ang apoy, ngunit pinigilan sila ni Rico at natakot din sila nang makita ang mga daan-daang alupihan. Ang mga alaga ni Aling Berta na mga alupihan noon, nagsilabasan na naman sila. Lumabas na sila sa bahay kung saan sila nagtatago. Sila ang papatay sa ama ko. Hayaan na lang ba natin na patayin nila ang tatay mo, Rico? Baka naman may magawa ka. Paano kung may pagkakataon pa ang tatay mo na magbago? Hindi na. Wala na akong magagawa. Kapag hindi namatay si tatay, kayo ang mawawala sa akin Si Lolo po, napapalibutan na ng mga alupihan. Hindi rin ako naniniwala nung una. Dahil hindi ko naman alam na makukulam ang tatay ko Si nanay lang naman ang makukulam. Hindi ako naniniwala na iniwan ni nanay sa kanyang kakayahan niya makulam. Tignan niyo mga kasama. Pinupuluputan na si Mang Using ng mga alupihan. Sobrang nakakatakot pagmasdan ang nangyayari. Ang mga alupihan ay pumapasok sa mga mata, tenga, bibig at ilong ng matandang lalaki. Tila hinuhukay ng mga ito ang lamang loob ni Tay Using. Kaya nagwawala ang lalaki. Napapikit na lang ako at sa pagdilat ko, naging buto na lang ang katawan ni Tay Using. Alam kong nasaktan si Rico sa nangyari, kaya niyakap ko na lang siya. Patawarin mo ako. Nang dahil sa akin, nawalan ka ng taong mahal mo sa buhay. Kung nga dapat humingi ng tawad sa iyo Kung nakinig lang sana ako sa mga sumbong mo, baka hindi na humantong sa ganito ang lahat. Sana, hindi na lang kita dinala dito. Hindi mo pa sana naranasan ang ganitong pangyayari. Wala na si Lolo. Wala nang taong tatakot sa akin. Oo, dyan na. Wala na siya. Magsisimula tayo ng panibagong buhay. At kakalimutan natin ang mga nangyari, ha? Lumalaki na ang tiyan mo, Marites. Kailangan bago ba isilang ang anak natin? Maayos na ang lahat. Naku, sa wakas naman, namatay na rin si Mang Using. Mga kasama, wala na tayong dapat katakutan.
Malaya na tayong makakapunta sa bukid para maghanap buhay. Bakit? Hindi ba kayo nakakapunta sa bukid ninyo? May sarili naman kayo lupa. Ay naku, kung alam mo lang. Inaangkin ng tatay mo ang mga lupa namin. Hindi namin binabanggit sa inyo ang lahat dahil pinagbabantaan niya kami. Babarangin niya kami kapag nakarating sa inyo ang kanyang ginagawa. Ay, naku, simula ngayon. Malaya na kayong makakapaghanap buhay sa sarili ninyong lupain. Labis na nagpasalamat ang mga tao sa pagkawala ni Tay Using. Matapos sa pangyayari, niligpit ni Rico ang mga buto ng tatay niya. Nawala na parang bula ang mga alupihan matapos silang mapatay si Tay Using. Nagkalkal si Rico ng lupa sa mismong sinunugan namin ng bahay at doon inilibing ang mga buto ng kanyang ama. Marites, dito din nailibing si nanay noon. Kaya pala nung kinausap ko si tatay na kung maaari, dalhin na lang sa sementeryo ang bangkay ni nanay ayaw niya. Ayun pala, ibalak siyang buhayin ng nanay kong mambabara. Bakit naman hindi mo binanggit sa akin na mambabarang pala ang nanay mo? Natatakot kasi ako na baka iwan mo ako eh. Nakakala ko normal naman na ang lahat dito. Nakakarating nga sa akin ang balita na si tatay raw ang naging mambabarang simula nang mamatay si nanay. Kaya lang hindi lang talaga ako naniniwala. Siyempre, tatay mo yun eh. Natural. Kung anong sasabihin niya sa'yo, yun ang paniniwalaan mo. Simula ngayon, kung anong sasabihin mo, ikaw na paniniwalaan ko ha. Ay, naku, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ligtas kayo ng magiging anak natin. Nabugbog ka pa ni tatay. Hayaan mo na yun. Ang mahalaga, natapos na ang lahat ng problema natin. Tito Rico, saan na po tayo titira ngayon? Uupo na lang muna tayo dun kay Ate Pina. Hindi po ba? Aswang daw si Ate Pina, sabi ni Lolo. Hindi totoo yun, no. Yang alam ko, magkagalit sila ni tatay. Kaya lang naman sumasakay ako sa mga sinasabi ni tatay tungkol kay Ate Pina. Kasi ayaw ko ng gulo. At ayaw ko mahirapan ka, Marites. Kaso nga lang po, wala na tayong natira ng mga gamit eh. Oo nga eh. Hindi ko man lang naisipang kumuha ng mga gamit kanina dahil sa takot. Ngayaan ninyo, may tutulong din sa atin sa mga tao dito sa baryo. Pumunta kami sa bahay ni Ate Pina at pinatuloy niya kami doon. Wala siyang paupahan, pero pumayag siyang tumira kami hanggang sa makapagpaayos kami ng sarili namin bahay. Nagbigay din ng mga damit para sa amin ang mga tao sa baryo. Ano naman ang plano mo ngayon gayong wala na ang tatay mo, Rico? Siyempre, dito pa rin kami titira sa baryo. Malawak naman ang mga lupa ni nanay at tatay dito. Gusto nga sanang ibenta ang lupa nila dun sa bukid para may gagamitin kaming pera para mamatay ng bahay. Ikaw ang bahala kung anong magiging desisyon mo. Tsaka, huwag mo nang isipin pa ang ibabayad mo sa akin, ha? Basta, ang pagkain ni na Jenna at Marites, obligahin mo. Opo, maraming salamat po talaga. Walang anuman. O siya, magpahinga na muna kayo dito sa kwarto ninyo. Salamat po ulit, Ate Pina. Tumango naman sa akin ang babae at pinisil ang kamay ko. Makalipas ang ilang araw, bumalik na si Rico sa trabaho sa kabilang bayan. Minsan sa gabi, nagkakaroon pa rin ako ng panaginip tungkol kay Tay Using. Pero alam kong na-trauma lang ako ng gusto, kaya yun nangyayari. Isang umaga, dumalo kami ni Jenna sa bahay ni Aling Lydia upang magpasalamat. Mabuti naman at nakapasal kayong dalawa. Kumusta naman ang pagbubuntis mo, ha, Marites? Maayos naman po. Pero inaalala ko lang po, dahil ni isang beses, hindi ko po nararamdaman na kumikilos ang bata sa sinapupunan ko eh. Ganun pa. Ay sige, mahiga ka at nang matignan natin. Marunong po ba kayo, Aling Lydia? Oo naman. Sige po, pakitingnan naman po kung kamusta na po ang kalagayan ng sanggol ko. Pinahiga ako ni Aling Lydia sa sahig at tinaas niya ang damit ko. Hinipo niya ang aking tiyan habang nagdadasal. Hanggang sa naramdaman kong may sumipa sa tiyan ko. Ayun, tumikilos na po ang anak ko. Nararamdaman mo na. Malusog ang anak mo, Marites. Kaya huwag kang mabahala sa kanya. Opo, maraming salamat po. Excited na po ako makita ang magiging anak ninyo, Ate Marites. Ako din naman, Jenna eh.
Sana nga lang lalaki ang panganay ko para mas lalong maging masaya ang Tito Rico mo. Aling Lydia, salamat nga po pala sa ginawa mo para sa amin ha. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi pa po ako nakakalaya ngayon kay Tay Osing. Wala yun. Ginawa ko lang kung anong dapat kong gawin. Oh, eto nga pala. May ihahandog ako sa iyong anting-anting laban sa mga masasamang nilalang. Isuot mo yan para mailayo kayo sa disgrasya ng anak mo, lalo na sa mga aswang. Opo, maraming salamat po talaga. Bumalik kami sa bahay ni Ate Pina matapos akong makipag-usap kay Aling Lydia. Sobrang sarap sa pakiramdam, lalo na at wala na akong dapat ipag-alala para sa amin ng magiging anak ko. Ate Marites, nawala na po ang mga pantalin niya sa katawan. Wala na po ni isang bakas. Oo nga, siguro dahil wala na rin ng lola mo. Kaya nga po nagpapasalamat din po ako dahil hindi na niya kayo masasaktan. Kawawa naman po kasi yung magiging anak ninyo kung gagawin lang alay para makabalik si Lola Berta kagaya ng ginawa ni Lola sa nanay ko. Ano? Opo, 5 taon po ako nang makita kong ginamit niya si nanay para lang po makabalik si Lola Berta. Ang tatay ko po kasi ang anak ni Lolo. Pero namatay po ang tatay ko dahil inatake po sa puso. Ay, tunay nga na masamang tao ang lolo mo. Pero kalimutan na natin siya. Kailanman ay hindi na niya tayo masasaktan. Kami ng Tito Rico mo ang ituring mong mga magulang ha. Mamahalin ka namin bilang isang tunay na anak. Niyakap ko ang bata at alam kong masaya siya. Lumipas sa mga buwan, ipinanganak ko na ang panganay namin ni Rico. Isang lalaki at malusog na sanggol. Masaya ako dahil natupad na rin ang pangarap kong magkaroon ng sariling pamilya. Nakapagpatayo si Rico ng sarili naming bahay. Hindi man malaki, pero komportable kami. Sa kasalukuyan, 3 na ang anak namin. Isang masipag at mapagmahal na asawa si Rico. Si Jenna naman ay nasa kolehiyo na mabuting bata at matalino. Totoo nga ang kasabihan, swerte ang manugang kung may mabuting biyanan at malas naman ang manugang kapag nakatagpo ng demonyong biyanan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat at more power sa inyong channel.